sino ang kinausap. We have the intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Tahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta? Unang-una na po rito kung sino yung pinagbantaan, sino yung sinabing papatayin. At dito po natin makikita dalawang pinuno ng dalawang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang Pangulo ng Pilipinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang ginan. Kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang pagbabantang ito. Bukod sa nabanggit mo na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno ang pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man? Mismong ang Vice Presidente na po ang nagsabi na paulit-ulit na no joke. At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito. Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke. Ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta? Tiningnan po natin yung mga kanina katulad ng video noong October 18 at yung pong kanyang video noong November 23 at nasundan pa po ito noong November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbabanta at siya ay meron ng kinausap at pumayag para patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Bukod sa nabanggit mong tatlong video, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta? Para sa akin po, hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kinausap para patayin ang Presidente. Objection, Your Honor. The witness already is providing conclusions of law, Your Honor. May we ask that it be stricken off the record? Your Honor, may I respond to that? Counsel for the prosecutor may respond. Rather, the lead prosecutor may respond. Your Honor, the witness is testifying as to what transpired during the investigation of Special Task Force. He is testifying on the observation, appreciation, and findings of the Special Task Force. And this is the very purpose of presenting the testimony of NBI Director Melvin Matibag. Short rejoinder, Your Honor. Counsel may give a rejoinder. Part of the witness's response is the use of the term confession, which is a legal term. The witness is a lawyer. He knows exactly what he's doing, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, that is the testimony of the witness, and that should be considered by the impeachment court. The presiding officer shall rule, let it stay in the record as part of the narration of the witness, but not as to for the senator judges not to consider it as a conclusion of law, notwithstanding that the witness is the director of the NBI and there is a lawyer and a former dean. That is still not to be used by any of the senator judges as a conclusion of law as to the fact in issue in this impeachment court. Witness may answer. Bukod Rather, sa counsel may binanggit proceed. mong confession, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta? May tuturing po natin ito na mabigat at seryoso sapagkat alam niyo po ang NBI, meron po kaming mga foreign counterparts na sa investigation din na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan. At kasama po ron aming pinag-uusapan ng mga pangyayari sa kanilang lugar, sa ating lugar. At napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutulungan. At kung saan po sa amin pong pakikipag-usap rito ay atin pong napag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinasabi na ito ay seryoso na pagbabanta at sinabi pa nga na kung sa kanilang jurisdiction ito nangyari, maaaring hanggang ngayon ay nakakulong ang nagbanta na Vice Presidente o maaaring natanggal na sa pwesto ang Vice Presidente na nagbanta sa Pangulo. Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man
kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta. Ito naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang pumausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano pa o sino pa kung mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan? Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy na mga banta, kahit na po ng mga ordinaryong individual, at kasama na rin po rito ang patuloy na banta po na nabanggit po ng ating pong Mayor Baste Duterte po. Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat? Unang-una po daming tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap nga sa pagpatay. Alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po at sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po marami po silang network na maaari ding ibilang natin dito yung mga men in uniform sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapapatay. Binanggit mo ang network ng dating Pangulo, ganun din na ang ama ay dating Pangulo. Binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta? Alam po natin, at kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano. At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa, kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta? It is also public record, nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril, at alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte. Bukod sa ng binanggit Pilipinas. mong pag-aaring baril at financial connections, Mr. Witness, ano pa, kung mayroon pa, ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta? Karugtong po rito yung Vice Presidential Security Group, yung BPSG na tinatawag natin, na alam natin na sa ngayon ay napakarami pong miyembro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugon po sa kanya pong mga instructions. Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan. Motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man, kaugnay ng motive at intention ng nagbanta? Unang-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon. Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intention ng nagbanta? Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security sabagat nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa seguridad po ng ating Pangulo. Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa 5 batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente. Objection, Your Honor. May we know the question?
Allow Your Honor, the I'm just counsel to finish. She's not I'm yet laying the finished. basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo? Objection on the use of the word banta, Your Honor. Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po, doon lamang po sa social media, kita-kita natin, meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ang ating CCD na meron nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ng inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo? Malinaw po ang mandato ng Special Task Force at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para po patayin ang ating Pangulo. Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman, kung mayroon man, kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker? Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest? Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi. Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo? Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa aking pong katatayuan bilang NBI Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng Presidente. Ano ang dahilan, kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa-publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo? Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation na ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground
na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo. Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon kung meron man na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo? Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force, tag as confidential, kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ano Your Honor, yung please. mga... Counsel for respondent is recognized. Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor? Actually, I'm about I'm to do all- so as soon as the counsel for the lead Your Honor- counsel Your winds Honor, up. I'm about to conclude. As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel? Okay, Your Honor. Counsel may proceed. Witness may answer. Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina? Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap, kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan. Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita? Kasama na po ito. Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man? Objection, Your Honor. Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Objection. Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel. I have no further question, Your Honor.